So, magandang gabi sa ating lahat. By the way, yung share ko po sa inyo na title ay huwag po kayong magtiwala sa inyong sarili. Huwag po kayong magtiwala sa inyong sarili, sa inyong puso, sa inyong isip o nararamdaman emotion feelings. No? O sa sarili ninyong unawa, logic, own truth, experience, understanding. Wag na wag po kayo magtitiwala, no? 0%, wag na wag po. Bakit ko po yun nasabi sa inyo? Kung bakit kayo wag magtiwala po sa inyong sarili, no? Ay sabi po ng Bible, no? Sa salita ng Diyos. So, basahin po natin sa Bible. Romans chapter 5 po, verse 12. Ito. Romans chapter 5 verse 12 po, no? Ito sabi ng salita ng Diyos po kung bakit hindi natin pagtitiwalaan po yung ating sarili. Ano? Wag na wag po, no? Wag din yung emosyon, yung feelings, puso, isip, wag lahat po. Diyos ang nasabi ko po, no? Sa salita po yun ng Diyos galing. Romans chapter 5 po, verse 12 ito. Wherefore, as by one man sin enter into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So sabi ng Bible verse po, dahil sa isang tao pumasok ang kasalanan sa mundo. Sino po yun? Sila Adam at Eve, yung tao na yun. Tapos ngayon po sabi sa verse, dumating ang kamatayan dahil sa kasalanan, no? At yung kamatayan po napasa sa lahat ng tao. At ang lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. So sabi ng Bible po, so tayo mga viewers, born evil, wicked, sinners, head to toe. So yun po yung identity natin, born sinners. Ano? Wicked, evil. At hindi natin yun kayang baguhin. Yung sistema na yun, tayo ay ipinaglihi sa kasalanan. Tayo mismo yung kasalanan, sinapin sa iniquity. Psalms 51 po kay David, verse 5. So yun po yun. Kaya wag po tayo magtitiwala sa ating sarili. And then yung Jeremiah 17:9. Ito po yun, Jeremiah 17:9. Jeremiah chapter 17 verse 9. And the heart is deceitful above all things, and desperately wicked, who can know it? So sabi ng Bible po, madaya ang puso sa lahat ng bagay. At sobrang sama ng puso. Desperately wicked, ito pong puso natin. At sabi dito, sinong nakakaalam? So makikita nyo po dun sa verse, sobrang daya ng ating puso. Kaya wag po tayong magtitiwala kahit sa ating sarili. Po. Wag na wag po, ano? Ayan. Kasi saba po. Kaya bakit ko nasabi din yung isip po? Ito. Genesis chapter 6 po verse 5. Sabi dito Genesis chapter 6 verse 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So makikita nyo dito, evil po ang thoughts, tsaka yung puso. Yung thoughts tsaka puso po, iisa yan. O sabi ng Bible, evil continually. So sobrang sama din ng isip puso. So huwag po tayo magtitiwala sa ating sarili. Ano po? Huwag na huwag po. Yan po ang sabi ng Bible. Kumbaga po, huwag tayo magtiwala sa ating sarili. I-distrust natin yung thoughts, feelings natin, emotion, hearts natin, sarili natin, mind. I-distrust natin. Huwag natin pagtiwalaan yung ating isip, puso, sarili o nararamdaman, emosyon. Huwag na huwag po dun magtitiwala. Yun po yung sabi ng Bible, no? Kasi
klaro po. At huwag tayong maglilin sa ating isip. Huwag tayong magtitiwala sa sarili natin, no? Sa sarili nating unawa. Huwag po, no? Huwag din dito. Kahit anong mangyari. Sa ating thoughts, isip po, magtitiwala po. So, kung makikita nyo, sabi dito sa verse, yung identity natin, born evil sinners. At distrust natin yung thoughts, feelings natin. Huwag po tayo magtiwala dito. Magtiwala lang po tayo sa salita ng Diyos. Kung anong sinabi ni God sa salita sa Bible, yun lang po pagtiwalaan natin ng buong puso. Oo. So, yun, nakita nyo na po yung identity, sinners, born evil, dahil kay Adam, Eve, napasa-pasang kasalanan, minana. Baga, sinilang ka pa lang sa mama mo, sa tiyan ng mama mo, magulang mo, born sinners ka na. Wicked, evil, sabi ng Bible. Kaya nga sa Bible po, ang bata, hindi mo kailangan turuan niya magsinungaling. Makikita mo, nagsisinungaling, nagdadamot, ng away, kasi nga, born sinners siya. Yun ang sabi ng Bible, yung truth ni God. At ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling pagdating sa katotohanan patungkol sa ating mga tao. At yun po ang reality sa atin. Born sinners, fall short. Yan. So ngayon, nalaman na natin. Ngayon, may isang identity pa po tayong malalaman. Ito yung identity patungkol kay Christ Jesus na perfect righteous. Yan. So, sabi sa Hebrews chapter 10, verse 14, for by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. So, sino po yung one offering na tinutukoy dito? Wala pong iba, si Jesus Christ. No, yung one offering na tinutukoy. Siya po yung namatay para sa ating kasalanan. Jesus Christ died for our sins. Si Jesus Christ po yung nagbayad ng ating kasalanan. Jesus paid by His blood, no? And buried and rose again in the third day para sa ating katuwiran o righteousness. Ano? And then, sabi dito ng verse, He hath perfected forever them that are sanctified. So, sabi ni God sa Bible, ano? Nagtitiwala po ba tayo sa sinabi ni God dito sa verse na to? Na tayo ay perfect na forever at righteous na at holy at wala ng kasalanan at saved na to the blood of Jesus. Kumbaga po, ina-accept nyo po ba yung new identity nyo na kay Christ, na righteous, na kay perfect? Yun yung bagong identity. Oo. Reborn. Oo. Magkana born again. Yan. Yun. Ito pong verse na to. Do you accept po ba na perfect na kayo at righteous at holy at wala ng kasalanan through the blood of Jesus? Hebrews 10:14. When accept nyo po yan na po yung new identity nyo, position nyo yan. Perfect na kayo. Yun po yung tag ito, identity mo ay si Christ, perfect righteous ka na. Kung tinatanggap mo yun, no? Kumbaga, dalawa yung pagpipilian mo. Kagayang natin, pipiliin mo pa ba yung sarili mo na born sinner, o pipiliin mo yung perfect ka na, righteous ka na because of Jesus Christ's blood, pay your sins, no? At sama na din doon, nagtitiwala ka na ba ng buong puso mo na si Jesus Christ ang Lord mo and Savior mo? Yan. So yun po yun. Napakadali lang. Paniwalaan mo lang, pagtiwalaan mo lang, i-accept mo lang kung anong sinabi ni God dito sa Bible, sa verse na to, sa Hebrews 10:14. Kung sinabi niyang perfect ka na, righteous ka na, nasa sayo kung tatanggapin mo, hindi. No? Kasi yung faith, trust, ay yung faith, hindi yung faith, naniniwala kahit di mo nakita. Yung nakikita, sight lang, yan yung nakikita mo lang. Ano nga sabi ng Bible?
Walk by faith, not by sight. Yan. Magtitiwala ka kahit wala ka nakikita. Yan ang faith. At yung walk by sight, yan yung may nakikita ka. Gusto mo may makita muna bago ka maniwala. So, ito yon. Nagtitiwala ka ba sa Hebrews 10:14 na perfect ka na at righteous sa tuli, wala ka ng kasalanan. Perfecto ka na at matuwid at walang kasalanan. Nagtitiwala ka ba doon? Yun. Kasi minsan makikita mo sarili mo, sinner. Pero anong pipili mo? Sinner pa rin ba ang nakikita mo o magtitiwala ka sa Hebrews 10:14 na sinabi ng Panginoon Jesus ni God na perfect ka na? Anong pagtitiwala mo? Sinabi ni God o sinabi mo ang sarili mo? Nasa inyo po yung choice. Yun po yun. So, yun lang po yun. At maraming salamat. God bless you po sa inyong lahat. At magandang gabi. Okay? And then, ang tawag po dito, huwag niyong kakalimutan i-like and share and subscribe ang ating channel dito sa YouTube. So, God bless you po. Magandang gabi sa inyo. At choose. Kasi ang pag-ibig ng Diyos hindi ka niya ipo-force. Ikaw mamimili. Mahal mo ba ang salita ng Diyos o hindi? Nasa iyo ang pagpili mo. Ang Diyos ay nabigyan tayo ng kalayaan pumili kung mahalin siya o hindi. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. So yun po, no? God bless you po. Magandang gabi.